Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa yugto na namang ito ay matatalakay natin ang mga karapatan ng mga anak. Kinikilala ng isang Muslim na ang anak ay may mga karapatan sa ama at napabibilang dito ang pagpili ng mabuting ina para sa anak. Ang pagpapangalan ng maganda rito, ang paghahandog ng tinatawag na akika para rito sa ikapitong araw nito, at ang pagpapatuli rito at pagiging maawain at mabait dito. Ang paggugol para rito at ang mabuting pagpapalaki rito. Ang pagbibigay pansin sa edukasyon nito at ang paghubog dito at ang pagtuturo rito ng mga katuruan ng Islam at ang pagsasanay rito sa pagsasagawa ng mga faridah, sunna at mga alintuntunin ng Islam, hanggang sa marating na nito ang edad ng pag-aasawa nito. Pagkatapos ay papipiliin ito ng ama na manatili sa poder niya o magsarili ito. Ang lahat ng iyon ay batay sa mga sumusunod na patunay. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 2, verse 233, ang mga ina ay magpapasuso sa mga anak nila sa loob ng 2 buong taon. At para sa sinumang nagnanais na lubusin ang pagpapasuso. At ganoon din tungkulin ng ama ang pagtutustos sa mga ina at ang pagpapadamit sa mga ito alinsunod sa kung ano ang makatwiran. Ang sabi pa niya, chapter 66 verse 6, o mga sumampalataya, ipagsanggalang ninyo ang mga sarili ninyo at ang mga mag-anak ninyo sa apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato. Ang sabi pa niya sa banal na Quran, chapter 17 verse 31, huwag ninyong patayin ang mga anak ninyo dahil sa takot sa karalitaan. Kami ay magtutustos sa kanila at sa inyo. Ang sabi naman ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang bata ay tinutubos sa pamamagitan ng akikah na kinakatay para sa kanya sa ikapitong araw. Pinapangalanan siya sa araw na iyon at inaahit ang kanyang ulo. Ang sabi pa niya, pagpantayin ang mga anak ninyo sa kakaloob. Ang sabi pa niya, pag-utusan ninyo ang mga anak ninyo na magsagawa ng sala, pagdarasal, kapag sila ay 7 taon na, at paluin ninyo sila sa hindi pagsasagawa nito kapag sila ay 10 taon na, at paghihiwalayin ninyo sila sa kanilang mga higaan. Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang karapatan ng mga kapatid. Itinuturing ng Islam o itinuturing ng isang Muslim na ang kaasalan sa mga kapatid ay tulad ng kaasalan sa mga magulang at mga anak. Sa makatuwid, tungkulin ng nakababatang mga kapatid na iukol sa mga nakakatandang kapatid nila ang tulad ng kaasalang inuukol nila sa mga magulang nila. At tungkulin naman ng mga nakakatandang kapatid sa mga nakababatang kapatid nagampanan ang tulad sa mga tungkulin, mga obligasyon, at mga kaasalang inuukol nila sa mga magulang nila. Ayun ay batay sa nasasaad sa hadith na ito. Sinabi ng propeta, magmabuting loob ka sa iyong ina, pagkatapos ay sa iyong ama, pagkatapos ay sa iyong babaeng kapatid, pagkatapos ay sa lalaking kapatid, at pagkatapos ay sa mababa sa iyo at sa mababa pa sa iyo.